Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ginugunita ngayong araw ang Ash Wednesday o araw ng pag-aayuno bilang hudyat ng unang araw ng Lenten season para sa mga kababayan nating Katoliko at ilan pang relihiyon na naniniwala rito. Nagbukas ngayong araw ang ilang mga simbahan sa bansa upang magsagawa ng misa, kabilang narito ang Manila Cathedral, gayon din ang mga mall sa Kamaynilaan na nagdaos ng banal na misa. Bahagi ng simbolikong ritual sa araw na ito ang pagpapahid ng pari ng abo na hugis krus sa noo ng nananampalataya. Pati na rin ang pagpa-fasting o hindi pagkain ng karne at pagsasantabi ng mga libangan bilang isang uri ng sakripisyo at disiplina. Pinalawak ng IPPF ang proyekto nito sa aquaculture para sa reformation at food security. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Pinalawak ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF ang kanilang aquaculture production project sa pamamagitan ng 3 araw na aktibidad noong buwan ng Pebrero. Sa ilalim ng Work and Livelihood Section o WLS, nilinis at inihanda ang karagdagang 3,000 square meter ng pond upang idagdag sa kasalukuyang 2,000 square meter na ginagamit na palaisdaan. Sa susunod na cycle ng grow-out culture, inaasahang mapapalawak ito sa 5,000 square meter at mataniman ng 25,000 tilapia fry. Lumahok sa nasabing inisyatiba ang 200 persons deprived of liberty o PDLs mula sa medium security compound bilang bahagi ng kanilang reformation program. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Department of Agriculture, Department of Justice Reformation Initiative for Sustainable Agriculture for Food Security o RISE project na naglalayong isulong ang food security at sustainable agriculture. Samantala, patuloy ang suporta na ibinibigay ng Bureau of Correction o BUCOR upang may sakatuparan ang rehabilitasyon at pagbibigay ng kabuhayan para sa mga PDL. Ang inisyatibang ito ay hindi lamang nakatuon sa pagsasanay sa agrikultura, kundi nagsisilbing hakbang para sa mas epektibong reintegration ng mga PDL sa lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naipa-deport ng Bureau of Immigration ng BI ang 2 Japanese fugitives na sina Ito Shinya at Kawasaki Hiroyuki na wanted sa Japan dahil sa fraud at money laundering. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, naaresto ang 2 matapos ang koordinasyon sa Japanese authorities na nagpatunay ng kanilang pagkakasangkot sa pamemeke ng dokumento at financial fraud. Isinailalim sila sa summary deportation at isinama sa immigration blacklist upang hindi na makapasok muli sa bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpapatibay ng Pilipinas at Japan sa laban kontra transnational crime. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ash Wednesday, ginunita ngayong araw bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Parking sa NAIA, automated na. DA, isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. EDSA major rehabilitation, sisimulan na sa katapusan ng Marso. BI, kinumpi namang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. At EJ Obiena, nakatutok sa pagbawi sa World Outdoor Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Inilunsad na ng New NAIA Infra Corporation ang real-time parking system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong buwan. Sa sistemang ito, tatanggap na lamang ng automated ticket ang mga magpapark sa NAIA at makakalabas lamang gamit ang QR code-based system. Layo nito na mabawasan ang oras ng paghihintay at daloy ng trapiko sa paliparan. Sa ngayon, tanging cash lamang ang tinatanggap ng system. Ngunit sa susunod na linggo ay mayroon ng mas maraming opsyon ng pagbabayad tulad ng GCash, PayMaya, debit at credit cards. Patuloy naman ang pagtataguyod ng Department of Agriculture ODA sa sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng CFBW. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Patuloy na sinusulong ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ang sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng Composting Facility for Biodegradable Waste o CFBW. Noong ika-20 ng Pebrero, isinagawa ang monitoring at inventory ng CFBW sa pangunguna ng Compost Production Implementation Team. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Banwison Farmers sa samahang walang iwanan sa Agricultural Organization sa Burgos, Cortes, Surigao del Sur na binubuo ng 53 kasapi. Dito ang grupo ay aktibong gumagawa ng compost gamit ang mga materyales tulad ng cocoa peat, damo, madre de cacao, ipa ng palay, dayami at dumi ng hayop. Nakakalikha lamang sila ng 400 hanggang 600 kilo ng compost kada linggo na ibinibenta sa halagang 200 piso bawat sako o 40 kilo. Ang nasabing proyekto ayon sa ahensya ay patunay ng tagumpay ng organic farming sa pamamagitan ng suporta mula sa DABSWM, DA Regional Field Office at Municipal Agriculture Office, kung saan ito ay alinsunod sa advokasya sa lokal na produksyon ng organikong pataba. Bunsod nito, patuloy na tinutulungan ang mga magsasaka sa paggamit ng composting facility para sa mas produktibong agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bilang bahagi ng pinaiigting na pagsisikap na labanan ng cervical cancer, inanunsyo ng Department of Health o DOH ang target nitong cancer screening sa 1 milyong kababaihan ngayong taon. Umabot na sa mahigit 240,000 kababaihan ang nag-avail ng serbisyong cancer screening, habang binigyang diin naman ng DOH ang kahalagahan ng maagang pagbabakuna sa pag-iwas sa cervical cancer. Base sa datos ng ahensya, nananatiling pangatlo ang cervical cancer sa pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihang Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ash Wednesday, ginunita ngayong araw bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Parking sa NAIA, automated na. DA, isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. EDSA major rehabilitation, sisimulan na sa katapusan ng Marso. BI, kinumpi namang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. At EJ Obiena, nakatutok sa pagbawi sa World Outdoor Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang major rehabilitation at upgrade sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa katapusan ng Marso. Pinaghahandaan na ng DPWH National Capital Region ang rehabilitasyon na one lane at a time na magsisimula sa EDSA bus lane. Mag-uumpisa ito sa northbound portion ng Quezon City-Caloocan boundary hanggang Monumento. Upang mabawasan ang karagdagang pagkagambala sa trapiko ng mga sasakyan, ang rehabilitasyon ay gagawing 24 na oras upang mapabilis ang pagkumpleto rito. Samantala, tiniyak naman na mananatiling operational ang EDSA Bus Carousel. Samantala, walang immigration personnel ang sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. Yan ang kinumpirma ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa pagdinig ng Senado nitong Martes. Narito ang ulat. Sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado nitong Martes, hinggil sa investigasyon sa nakaraang pagtakas ni Guo Waping o alias Alice Guo, ay kinumpirma ni Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Viado na walang immigration personnel ang sangkot sa iligal na paglabas sa bansa ni Guo. Ito anya ay batay sa inisyal na investigasyon ng ahensya kung saan walang ebidensyang nakalap na sangkot ang mga tauhan ng immigration sa iligal na paglabas ni Guo sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Si Guo ay dating nanilbihang alkalde ng Bamban Tarlac kung saan naaresto ito sa Indonesia noong ika-4 ng Setyembre taong 2024 dahil sa patong-patong na kaso bunsod ng mga paglabag sa batas ng Pilipinas. Ilan sa mga kinaharap nitong kaso ay ang paglabag sa Section 10 Clause B Subsection 4 ng New Philippine Passport Law at 62 kaso sa ilalim ng Sections 4 Clause A, Clause B at Clause D ng Anti-Money Laundering Act. Samantala, pagpapaliwanag ni Viado na ang mga pribadong baybayin at airstrips ay hindi sakop ng BI. Bagkus ang monitoring ay dapat na pinamamahalaan ng mga local government units at mga local law enforcement agencies. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tukoy ng immigration kung sino ang mga nasa likod ng pagpapatakas sa kampo ni Guo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ni Olympian at pole vault ace EJ Obiena na babawi ito sa World Athletics Outdoor Championships na kinabibilangan ng World Championships, Asian Championships at Southeast Asian Games. Ito ay matapos hindi na mapabilang sa World Indoor Championships sa ika-21 hanggang ika-23 ng Marso sa China. Batay sa anunsyo ni Obiena sa kaniyang social media pages nitong Martes, kanyang inamin na naging unstable ang kanyang mga resulta sa nagdaang kampanya. Gayunpaman, ang world number 4 vaulter ay babalik sa aksyon sa ika-13 ng Marso sa Mondo Classic sa Uppsala, Sweden at patuloy na naghahanda para sa outdoor campaign. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ash Wednesday, ginunita ngayong araw bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Parking sa NAIA, automated na. DA, isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. EDSA Major Rehabilitation, sisimulan na sa katapusan ng Marso. BI, kinumpirmang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. At EJ Obiena, nakatutok sa pagbawi sa World Outdoor Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.